Nag-comment sa picture nung idol niya ng "Anakan mo ko please." Pero sa akin hindi niya masabi yun. Ako bang mali kapag nagsiselos ako sa mga comment ng asawa ko sa favorite niyang K-pop idol? Hi Dan! Hindi ko alam kung anong klaseng judgment ang makukuha ko mula sa'yo at sa mga tagapakinig mo. Pero here's my story. I'm Ken, 24 years old when I met Alex, my first ever girlfriend, na ngayon ay asawa ko na. Natatandaan ko pa ang lahat ng hardships na pinagdaanan at pinagdadaanan namin hanggang ngayon. Nakilala ko si Alex dahil sa pinsan ko na babae. Magkasama sila sa isang fan group na hindi ko pa maintindihan noon kung ano yun. Niligawan ko siya dati dahil sobrang ganda niya. Alam mo yung artistahin ng kutis tapos talagang makikita mong maalaga sa sarili? Medyo maarte lang sa katawan pero wala na sa akin yun. Actually, wala akong paki sa ugali niya noon. Basta maganda siya, kaya talagang niligawan ko. Nagtataka nga ako kasi sa ganda niya wala siyang boyfriend. Aba, ang swerte ko naman na sa akin to binigay ni Lord. Hindi naman ako kagwapuhan. Pero ang alas ko, may maganda akong trabaho at medyo malaki-laki ang kita. After a year, Dan, pinakasalan ko na siya. Dito ko na nga nakita lahat ng imperfections niya. Nalaman ko ang ugali niya nung nakatira na kami sa kondo ko. Wala siyang alam sa gawaing bahay. Kahit magluto o maghugas ng plato, hindi niya magawa. At ang lala niyang gumastos para sa mga idol niya. Laging nanonood ng concerts. May mga binibiling posters. Basta, ang daming pictures at doon nauubos ang perang binibigay ko sa kanya. Lagi nga kami nag-aaway dahil doon, Dan. Sa relasyon namin, ako ang laging nag-e-effort. Ang rason niya, ikaw naman kasi ang nagkagusto sa akin kaya ikaw mag-e-effort. And diba, alam mo naman na ito lang talaga yung bisyo ko sa life. Alam nga ng mga bulok ako dito sa kondo nang walang ginagawa. Masaya ako dito, Ken. At alam mo yun. Hindi ko siya pinagtrabaho, Dan, kahit accountancy graduate siya. Kasi nakikita ko naman na kaya kong punan lahat ng pangailangan namin. 3 years na kaming kasal pero wala pa kaming baby. Paano ba naman kasi? Ayaw pa raw niya. Hindi pa raw siya handa. Paano na lang daw ang commitment niya sa grupo nila? Hindi ko talaga maintindihan kung anong satisfaction na nakukuha niya sa paghahabol sa mga idol niya na hindi naman siya napapansin. Pinipigilan ko ba? Hindi. Kasi buong araw akong hindi papansinin nun. Alam ko na ang ugali niya. Alam mo yung para siyang batang nagtatampo pag inagawan ng laruan o candy? Ganun. Hindi ko matiis na makita siyang ganun, Dan. Feeling ko tuloy, anak ko si Alex kesa asawa. Wag ka naman lumaya. Hindi ako bibitaw sa'yo. Wag sigaw ng puso ko. Sa'yo ako'y hindi susuka. Mahal ka. Naririnig mo ba ako? Hindi ko alam kung mahal ba talaga ako ni Alex or kailangan niya lang ako para may mag-finance sa luho niya. Nabasa ko sa GC ng fan club ng isang K-pop star. Hindi ko nababanggitin kung sino kasi baka mabash ako. Na yung asawa kong si Alex, nag-comment sa picture nung idol niya ng "Anakan mo ko please." Pero sa akin hindi niya masabi yun. Ready naman ako anytime. Oo na, alam kong biro lang yon. Pero masakit din pala. Nainsulto ako ng konti. Siyempre, alam ko naman, Dan,
Minsan, may pagka-immature itong asawa ko at ganito na siya nung nakilala ko. Pero parang sumusobra na yung pagiging fangirl niya tsaka hindi na bagay sa edad niya. Hindi ba parang nagpapantasya na talaga siya ng iba? Parang medyo unfair lang Dan na pagdating sa babae, okay lang pag sinasabihan nila ang mga idol nila or ibang lalaki na anakan mo ko. Tapos pag tayong mga lalaki ang gumagawa nito, cheater na agad tawag sa atin. Sinubukan kong kausapin si Alex tungkol dito, Dan. But ang sagot niya lang sa akin ay, hindi mo ko naiintindihan. Iba ang paghanga ko sa idol ko at syempre iba rin sa'yo. Tapos, bigla niyang isisingit yung tungkol sa hiwalayang Katniel. Damay na naman ako, kahit wala naman akong ginagawang masama. Alam mo bang naging sanhi pa ng major away naming dalawa yan, Dan? Baka raw kasi, kaya ako siya inaaway kasi naglolo ko na rin daw ako. Ang sabi pa, siguro may kinikita ka rin iba, no? Ikaw siguro ito may pinapantasyang babae kaya ka nagkakaganyan. O diba? Ito talagang special talent ng mga babae. Sila na nga ang may mali, sila pa ang galit. Kasalanan pa natin na magaling tayong manghuli. Pero sa totoo lang, Dan, pag ako ang gumawa nito, malamang hiwalay na kami ni Alex. Kaya I hate it when people, mostly women, sinasabi na it's normal lang daw if they start staring and fantasizing about other guy na idol nila. Okay lang daw yun. Kasi malabo naman daw mangyari eh. Tingin ko, Dan, this should be addressed equally on any gender. Pagdating kasi sa ating mga lalaki, mahuli lang nila tayong nagla-like or nakafollow sa isang babae, feeling agad nila nag-cheat na tayo. Lately, naiisip ko nga yung tungkol sa pag-cheat eh. Sa totoo lang. Si Alex kasi, mas nauubos ang oras niya sa mga idol niya. Eh hindi ko talaga masakyan yung trip niya sa buhay eh. Kung bakit masaya siya sa company ng iba kaysa sa akin. Ito ang naging bubog ko sa buhay ngayon, Dan. Magulo sa trabaho, sa bahay. Alam mo yung siya na lang yung kasangga ko sa buhay, kinukuha pa ng iba. Gusto ko rin kasing maramdaman yung excitement. Yung being wanted ba? Gusto ko makipag-flirt sa ibang babae, pero takot ako eh. Ayokong saktan si Alex. I really do love her. Kaya nga iniintindi ko na kahit nakakasira ng ulo. Please help me, Dan. Ito na siguro yung napala ko dahil puro ganda yung inuuna ko. Kung alam ko lang sana na ganito ang kahantungan ko sa taong to, hindi ko na sana to pinursue. Ang laki-laki ng pagsisisi ko pero wala eh. Kailangan kong panindigan. Sa sobrang uhaw ko na makapagjowa ng maganda, ayun, nahulog ako sa bokya. Kaya sa lahat ng tagapakinig mo, Dan, sana ay wag puro itsura ang titingnan. Kilalanin nyo para sa future, wala kayong pagsisihan. Maraming salamat, Dan. Ang kwentong ito ay kwento ni Ken. Pag sinabi kong takbo, huwag ka nang tumigil pa. Pag sinabi ko na, huwag ka nang tumigil pa. Pag sinabi ko na, huwag ka nang tumigil pa. Pag sinabi kong takbo, huwag ka nang tumigil pa. Pag sinabi ko na, huwag ka nang tumigil pa. Pag sinabi ko na, huwag ka nang tumigil pa ng takbo. At yan nga ang sulat mula dito kay Ken. Paring Ken! No, diretsahan na tayo, no? Unang-una, maraming salamat sa pag-share mo nitong kwento nyo ni Alex, no? Maraming salamat sa pagpapadala ng sulat dito sa aming maliit na programa, Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Episode 7 na tayo, mga kaibigan. Maraming salamat, ano? Again, diretsahan na tayo, paring Ken.
Ewan ko pa, napapansin ko parang yung mga sumusulat yung may problema. I mean, oo, may problema sila. Pero sa loob ng relasyon, parang itong mga sumusulat sa atin yung red flag. Ewan ko sa inyo, kung ano yung pinagagawa nyo sa relasyon ninyo. Parang Ken, alam mo kulang sa inyo. Alam mo kung anong wala dun sa relasyon ninyo ni Alex? Communication. Isang fundamental part ng relasyon. At yun pa ang nawala sa inyo, 'di ba? Okay, in-establish mo na itong si ate girl ay nakilala mo, ang ganda niya, pinakasalan mo kaagad, okay? Problema na kaagad, 'di ba? I mean, okay, merong mga magkasintahan na click talaga at bagay talaga mag-asawa kahit hindi na patagalin pa yung relasyon. Pero meron ding hindi sa lahat ng tao nag-work yung ganoon. Sa'yo, I guess, hindi siya nag-work. Tapos, after nun, in-establish mo ulit na wala pala siyang alam mo yun, pabigat pala siya sa buhay. Tapos, puro K-pop pa rin siya hanggang ngayon. Okay sana yun kung magjowa kayo. I mean, yung rant mo na yun, parang papakinggan ko yun kung magjowa lang kayo. Pero, pare, mag-asawa na kayo Diba? Anong gagawin nyo kapag merong ganyan sa loob? Natatawa ako kasi parang dapat alam mo na to diba? Anong gagawin niyo pag may ganyan kayong pinagdadaanan sa relasyon? Kasi, pansin ko sa letter mo, yun yung hindi mo nabanggit Hindi kayo nag-usap. Hindi mo sinabi sa kanya na, ito yung mga bagay na na-offend ako or ito yung mga bagay na hinahanap ko mula sa'yo. At siya rin, pakinggan mo rin, diba? Kasi yung obsession niya sa mga K-pop, I don't see anything wrong with it. As long as hindi na argabyado yung partner niya, ikaw, at hindi na sisira yung relasyon ninyo. 'Di ba? So parang usap lang, pare. Oo. Alamin mo lang, honey, hanggang saan ba tong pagiging fan mo, 'di ba? Hanggang saan mo ba dadalhin to? Kasi minsan nakakaano na sa relasyon natin minsan na off na ako 'di ba? Papakinggan ka naman siguro nun 'di ba? Tapos sabihin mo rin yung mga bagay na ina-expect mo sa kanya, honey, ano ba naman yung kung wala kang trabaho, 'di ba? Sabi mo hindi mo siya pinag-work, 'di ba? Ano ba naman yung magwalis ka muna ng konti sa bahay habang nag-work ako? I guess papakinggan ka naman niya. Kasi yun yung hindi mo nabanggit talaga dito sa letter mo. Hindi mo nasabi kung nag-uusap ba kayo tas hindi ka pa rin niya pinapansin. So 'di ba pare? Yun lang, basic. Napaka-basic ng kulang. Communication, kausapin mo yung asawa mo, sabihin mo yung mga nararamdaman mo at pakinggan mo rin yung mga nararamdaman niya. Baka siya rin, kaya siya bumabaling sa K-pop kasi meron ka rin pagkukulang sa kanya kasi hindi ko malalaman, sulat mo to sabi nga nila, storya mo yan, bida ka dyan, di ba? Paano kung red flag ka rin pala sa paningin ng asawa mo, hindi mo lang nakwento dito, di ba? So I guess yun na yun, wala na ako iba pang sasabihin kasi yung mga napansin mo sa kanya, you have to deal with it. Mag-asawa na kayo, guys. Hindi kayo magjowa, hindi kayo magka-fling-fling lang. Mag-asawa na kayo. Panindigan mo yan, kailangan yung pagtibayin yan. Malay nyo naman, maliit na humps lang ito sa buhay mag-asawa ninyo, di ba? Yun lang, kasi talagang usap lang ang kailangan yung gawin. And I think malilinawan kayo pareho sa mga bagay-bagay na hindi nyo maintindihan sa bawat isa. Suportahan nyo yung isa't isa, no? Kasi napakahalaga nun na parang hindi mo pinaparamdam dun sa partner mo na ayoko niyang ginagawa mo. Diba? Intindihin mo muna siya bakit niya ginagawa yun. Malamang may rason din siya. So, paulit-ulit na ako dito. Mag-usap kayo. Okay? Hindi ko na pahabain kasi doon at doon lang ako pupunta sa punto ko na yun. Kausapin mo yung asawa ninyo. Kausapin mo yung asawa mo. Okay? So, yun lang paring Ken. Napaka basic lang nito. At sana ang wish ko habang tumatagal pa itong relasyon ninyo malesen nyo na or ikaw, malesen mo na yung mga ganitong view mo sa asawa mo. Okay? Kasi, ewan ko, meron lang ako naramdaman na itong pagkakasulat mo sa akin, bias, di ba? Tsaka, sige, last na, bago natin tapusin to,
na parang binabalak mong mambabae, na binabalak mong ipakamot sa iba yung kating nararamdaman mo, pare, tama ba yun? Ha? Tingin mo yun yung sagot sa problema ninyo? Totoo ka ba? Magpapakamot ka sa iba? I don't think so. Again, pag-usapan niyo yun. Okay? Okay. Kaya naman, again, maraming salamat paring Ken sa pagsulat sa akin dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan, Episode 7. Mga kaibigan, maraming salamat sa lahat na nagko-comment sa aking TikTok kasi nagpo-post ako doon ng mga snippets ng mga ganap natin dito. No? So, ang daming mga nagko-comment, mga relate sila. Sana kayong mga nasa TikTok, pumunta rin kayo dito sa YouTube channel ng Star Music and MOR Entertainment. Mag-comment kayo sa episode na nilalabas namin every Friday, 7 p.m. Dito kayo magkwentuhan. Dito nyo i-share yung mga nararamdaman ninyo sa buhay. At malay nyo, kahit brief sharing lang yun, pwede natin pag-usapan dito. So, sa mga gusto namang sumulat ng medyo mahaba-haba, dahil wala pa kaming official Facebook page, di ba? Kapit lang, magkakaroon din yan. Mag-comment muna kayo sa aking Facebook page, Dan Capucion, hanapan nyo sa Facebook, or sa TikTok. Pwede rin naman, may DM naman sa TikTok. I-DM nyo sa akin yung mga kwentong gusto nyong pag-usapan natin dito sa Kwento Mo Kay Dan. Okay? Maraming salamat again sa inyong lahat sa pagsuporta. Kahit papano, napapansin ko mula sa first episode natin, dumadami na tayo. Oh, palakpakan ulit kayo. Yes, ako yun. Ako lang yung tao dito. Maraming salamat, Ken. Pare, wag mo kausapin. Wag mo kalimutan na kausapin mo. Communication, basic na basic. Pag-usapan ninyo yan. Until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, Kwento Mo Kay Dan. At para sa'yo, Ken, meron lang akong iiwan. Ang pag-aasawa, hindi yan binabasta-basta. Kung may nakikita kang lamat, agapan mo na. Hindi yung may crack na nga, didiinan mo pa. Mapapauwi